Pero Kylie, kahit anong mangyari, nanay mo pa rin siya. Bakit siya? Inisip niya ba na anak niya ako? Tapos sasabihin mo na nanay ko pa rin siya kahit anong mangyari? Nay, ba't kailangan niyo pa umalis? Pwede ka naman magtrabaho dyan sa malapit eh. Anak, pwede naman ako dito magtrabaho sa malapit. Ang kaso, maliit ang sahod dito. Gagawin ko naman to para sa'yo eh, para sa future mo. Oo nga, Kylie. Pag nag-ibang bansa ang nanay mo, malaki ang sahod. Tsaka dito sa Maynila, maliit ang sahod dito. Kaya maganda yung gagawin ng nanay mo sa ibang bansa. Ayaw mo yun, mabibili mo na lahat ang gusto mo. Tito Agustin, di ko naman po kailangan yung kahit anong bagay eh. Ang importante po, makasama ko po si nanay dito. Anak, Kylie, bata ka pa kasi, kaya hindi mo pa naintindihan ng mga bagay. Sige na, Michelle. Hindi ka na namin mayatid. Baka nag-aantay na yung service mo dyan. O nga pala, Michelle, salamat nga pala sa bahay mo. At diyan mo kami patitirain ni Champi. Ano ka ba, kuya? Mas maigi nga yun eh. May kasama si Kylie, yung anak ko. Mas maigi na rin yung kuya, para hindi ka na rin nangungupahan. Tsaka wala ka naman trabaho ngayon eh. O sige na kuya, aalis na ako. Sige na Kylie ah, baka bait ka dito ah, sa tito mo. Nay! 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 Kylie, huwag kang mag-alala. Lagi ako tatawag sa'yo ah. Alis na ako ah. Nay! 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 Tito, nagpadala na po ba si nanay? Kasi po, kailangan ko po bumili ng pang-project ko po sa school. Ano, Kylie? Nagpadala? Hanggang ngayon, di ba nagpapadala nanay mo? Mag-iisang buwan ng nanay mo ron. Parang kinalimutan na nga tayo ng nanay mo rito eh. Tito, napausap niyo po si nanay, di ba? Ito pong buwan na to, magpapadala daw po siya ng pera. Kylie, ano pinagsasabi mo? Eh kung nagpadala nanay mo, eh di sana binigyan na kita. Saka yung hiningi mo sa akin pang project mo sa eskwela. Kahit 5 nga, wala pa pinadadala nanay mo. Sige na Kylie. Sasabihan na lang kita pag nagpadala nanay mo. Tay! Kaya nga ang pera, tay. Ang ganda kasi ng binili sa paros ng kaibigan ko eh. Sobrang ganda. Ano? Champi, yung kaibigan mo bumili ng sapatos na maganda. Eh magkano naman yung sapatos na gusto mong bilhin kagaya sa kaibigan mo? 500 lang, tay. Ah, ganun ba? 500? O sige, bibigyan kita. Pasama ka na lang sa kaibigan mo ha. Sige Oh. po, tay. Piliin mo yung pinakamaganda ha. Salamat po, O tay. sige, mag-ingat ka ng kaibigan mo. Oh, Kylie, anong tiniting mo dito sa pera ko? Pera ko to. Baka iniisip mo, nagpadala nanay mo. Diyan ka na nga, makapagluto na. Bera, wala ka naman trabaho. Saan ikaw dito? Tito Agustin, si nanay po ba yan? Ay, hindi. Ay, kumpare ko to. Diyan ka muna, sandali lang, kakusapin ko. Oh, hello, Michelle. Ba't napatawag ka? Kuya Agustin, si Kylie po. Ah, Michelle, si Kylie ba? Eh, natutulog. Pagod kasi paglalaro. Eh, kung gusto mo, gisingin ko. Wag na po Kuya Agustin. Sa inyo ko na lang po sasabihin. Oh, sige, Michelle. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Kuya Agustin, binigyan po ako ng amo ko ng bonus. Gusto ko po sana, makabili tayo ng bahay. Kahit maliit lang, pero ipapangalan po kay Kylie. Oh, ganun ba, Michelle? Eh, magkano naman yung pera mong ipadadala rito? Saka, para makahanap na kagad ako ng bahay. Maibili ko na ng bahay yung perang padadala mo at ipapangalan ko kay Kylie. Kuya Agustin, medyo malaki po ito eh. Kasama na po yung ipon ko. Pero tatawag po ako sa inyo kapag ipapadala ko ng pera. Ah, sige, ikaw ang bahala. Tawagan mo na lang ako pag ipadadala mo na yung pera sa akin. Pag-iingat ka dyan, Michelle, ha? Sige po, Kuya Agustin. Oh, sige.
Hindi naman po pwede yun. Yung anak niya makikinabang. Bibili ako ng bahay. Ipapangalan ko kay Champi. Tito Gustin, bakit po ba kayo tumatawa? At sino po ba yung kausap nyo? Kylie, hindi man ako tumatawa eh. Ang lungkot nga ng mukha ko eh. Tara, sasabihin ko sa'yo, bakit ako malungkot? Tito Gustin, ano po ba yung sasabihin nyo? Tungkol saan po ba yan? Alam mo ba, Kylie, kaya pala hindi nakakapagpadala ng pera dito nanay mo. Meron na palang karelasyon ng nanay mo sa ibang bansa. Tito Gustin, di po ako naniniwala sa inyo. Paano niyo po nalaman na may kinakasama po si nanay doon? Kylie, mahirap mang paniwalaan. Yung kapatid ko. Kanina tumawag ang kumpare ko. Yung asawa niya. Kitang-kita ng asawa ng kumpare ko ang nanay mo. Meron katagpuan. Tito, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan dito. Kylie! 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 Hindi totoo yan dito. Oh, parang Gustin. Ikaw nga pala sadya ko dito, parang Gustin. Oh, bakit pare? Balita ko, parang Gustin, nagpapaham ka ng bahit lupa. Bakit parang Gustin? Mukhang mapera na kayo ah. Bakit parang Gustin? Malaki ba sahod ng kapatid mo sa abroad? Pare, dito na tayo mag-usap. Masyado ka madaldal. Ay, marinig. Bakit parang Gustin? Alam ko na, parang Gustin. Alam ko na mo, parang Gustin. Bakit parang Gustin? Hindi ba alam ng anak niya? Nagpapadala siya ng pera para sa kanya? Ako ba, Fernando? Masyado ka maingay. Siyempre, ako nagpapakirap sa anak niya. Kahit paano, dapat ako rin, meron din akong mapakinabangan sa padala ng pera ng nanay niya. Kaya nga nagpapahanap ako ng bahay. Bibili ako ng bahay at lupa. Gano'n ba parang Gustin? Wala kang sino-sino. Pati kapatid mo at pamangkin mo, tinatala mo na. Ako ba, Fernando? Ganun na talagang kabilidad ng buhay ngayon. Gagawin ko lahat para sa anak ko. Gumanda rin ang buhay. Hindi na sila maganda ang buhay. Kaya nga gusto ko makabili ng bahay at lupa. Iba ka talaga parang Gustin. Pero parang Gustin, bala ko lang sa'yo parang Gustin. Mag-iingat ka. May balik yan. Ako ba, Fernando? Wala na akong pakialam. Yung sinasabi mo mag-ingat. Oh, ito pera. Basta, pag may nalaman ka may binibentang bahay, sabihin mo agad sa akin ha. Sige, malis ka na. Tito Gustin, may padala na po ba si nanay? Kasi po, kailangan ko po bumili ng bagong uniform. Kylie, di ba, sinabi ko nga sa'yo, hindi na nagpapadala ng pera nanay mo. Saka ang nanay mo, merong karelasyon na ibang lalaki. Baka yung mga perang naiipon niya, binibigay niya roon. Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan na lang kitang pera kasi may pera naman ako rito. Oh, ayan. Bumili ka ng kailangan mo, sinasabi mong uniform mo. Sige po, Tito Gustin, maraming salamat po sa inyo. Oh, sige, doon ka na. Iba ka talaga parang Gustin. Oh, parang Gustin. Sige na, mawala na ako. Salamat dito ah. O sige na, Fernando. Sir, magandang hapon po. Kayo ba ang bibili ng bahay, diba? Oo, sir. Ako po yung bibili ng bahay. Sir, ganito po gawin natin. Pag nabili nyo ba to, ang ano pa, sa inyo ko ipapangalan o meron pa kayo ibang papangalanan? Para ako na po kasi mag-aasikaso at magpaproseso ng mga lahat ng gagawin dito sa bahay. Sir, sa papeles po ba? Opo, ayusin niyo po at ipangalan niyo po sa pangalan ng anak ko, si Champi Ostampo. Sa kanya niyo po ilagay yung pangalan. Ginato na lang po, ibigay nyo na po sa akin ng bayad at para follow up na lang yung papeles para pwede na po kayo makalipat. Ganun po ba? Sige po, ibibigay ko na po yung bayad sa inyo. Sige. Sir, ito po yung pera. Gusto niyo po ba bilangin po natin to? Hindi na ako sir, okay na po yan.
Basta ibigay nyo na po sa akin at saka ipapalo up po na lang yung mga papeles para pwede na kayo talaga makalipat. Po sir, sikasuhin niyo po para may hawak na po akong papeles. Sige po, sige po. Sige po sir, salamat po. Lilipat na po kami rito mamaya-maya lang. Ay, sige po, sir, alis na po ako ha. Para maano ko na po yung papel, mapaproseso ko na po. Sige po. Sige po boss, salamat po sir. Yes, salamat. Mabibigyan na kita ng bahay anak. At masasabi mong atin na to. May sarili na tayong bahay. Yes. Oh, Kylie, di ka ba masaya dito sa bago naming bahay? Di naman po, Tito. Namimiss ko lang po yung dati namin bahay ni nanay. Ay nako Kylie, huwag mo na isipin ng nanay mo. Nakita mo nga, kinalimutan ka na nga ng nanay mo. May ilang buwan na siyang di napapadala. Saka yung bahay niyo naman doon, pinaupahan ko naman yun. Saka yung ibabayad yun, ibibigay ko sa'yo. Sarbayan si nanay. Sarili niyang anak. Nakalimutan niya na. Di ko siya mapapatawad. Kylie, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman kinukusinti yung kapatid ko. Saka hindi naman kita pababayaan. Aalagaan kita. Sige na, Kylie. Maligo ka na. At saka magluluto ko ng pagkain natin masarap. Ay, nako. Oh, Champi, buti naman nakauwi ka na. Kumain ka na ba? Masarap ang ulam natin. Champi, kinakausap kita. Champi. Champi. Kinakausap kita. Ba't may problema ka ba? Champi, sabihin mo naman kay tatay kung may problema ka. Gusto mo ba ng pera? Ibigyan kita ng pera. Eh, Tay, nagsiselos ako sa inyong dalawa ni Kylie. Kasi di niyo ako pinapansin. Si lagi na lang Kylie inilaalagaan mo. Di niyo na po ako naalala. Ang anak ko, ano ka ba? Nagsiselos ka pala. Ay, alam mo namang ko lang mahal na mahal ko, anak ko. Eh, yung ginagawa ko kay Kylie, pagpapanggap lang yun. Ano, Tay? Ano po ibig sabihin niyo? Champi, alam mo, lahat ng pinadadala ng nanay niya, itinatabi ko para sa iyo yun. At saka iniipon ko. Ano, Tay? Diba sabi niyo kay Kylie di magpapadala yung nanay niya? Sinabi ko lang yun. Alam mo ba, itong bahay na ito, binili ko to para sa iyo. Para kung sakaling wala na ako sa mundo, may bahay ka, hindi ka kawawa. Talaga po, Tay, sana po talaga tong bahay na to? Oo, saka bago ko bilhin to, sa'yo ko pinangalan na to. Para may sarili ka ng bahay. Champi, huwag kang maingay. Saka huwag ka na magsiselos. Opo, Tay! Si Kylie to. Oh, Kylie, anong ginagawa mo dyan? Wala lang. Kylie, nabalitaan ko yung mama mo. May kinakasama na daw iba. Andyan kayo magaling sa chismis. Tsaka wala na akong nanay. Kinalimutan ko na siya. Grabe ka naman. Nagtatanong lang eh. Grabe yung ginawa ng nanay mo, ano? Pinabayaan ka. Kaya nga di ko mapapatawad si nanay. Sabi niya sa akin, mahal na mahal niya ako. Mag-abroad lang daw siya para sa akin. Pero Kylie, kahit anong mangyari, nanay mo pa rin siya. Bakit siya? Inisip niya ba na anak niya ako? Tapos sasabihin mo na nanay ko pa rin siya kahit anong mangyari? Bata ka pa kasi Kylie. Kaya hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi ko. Bata? Bakit? Porket bata kami, di na namin alam yung tama at mali. Diyan kayo magaling eh. Diyan ka na nga. Kawawa naman to si Kylie. Pero, nakakapagtaka lang. Nakabili ng bahay si Kuya Agustin. Eh, hindi naman nagpapadala yung nanay ni Kylie. Tsaka, wala naman trabaho si Kuya Agustin. Tsaka, paano mangyayari yun? Eh, hindi naman nagpapadala sa Ate Michelle. Tsaka, paano siya makakabili ng bahay? Eh, mali talaga eh. Oh, Nay, may tatanong lang ako sa'yo. Di ba si Kuya Agustin, ipapatulong sa'yo para makakuha ng pera? Ah, si Kuya Agustin mo ba? Oo, bakit? Oh, Nay, kaninong pangalan yung nagpapadala sa kanya? Alam ko Michelle yung kapatid niya. Pero ibig sabihin, hindi niya kinalimutan si Kylie, Nay. Ipapadala pa rin siya ng pera hanggang ngayon. Oo naman anak. Bakit? Bakit mo ba natanong yan? Ah, wala po, Nay. Nay, pwede po ba mayroon yung resibo? Yung pinapadala po ni Ate Michelle?
Ay, yung mga resibo ba ng perang pinapadala kay Gusten? Kaso, naitapon ko na yung iba kasi hindi naman kinukuha ni Kuya Gustin mo Pero ang alam ko, meron pa akong natabi dyan, yung nakaraan lang. Hahanapin ko, ibibigay ko sa'yo. Sige po, Nay. Salamat po. Sigurado ako, yung anak ko matutuwa siya. Na nakauwi na ako, masusurprise siya. Michelle, nakauwi ka na pala. Ba't di ka nagpasabi? Oo, Kuya Agustin. Hindi talaga ako nagsabi na uuwi ako para yung anak ko masurprise. Nandiyan po ba si Kylie? Kylie? Anak! Miss na kita! Kylie! Ba't umuwi ka pa? Dapat doon ka na umuwi sa lalaki mo. Teka, anak. Ano ba yung sinasabi mo? Kuya Agustin, ano ba yung sinasabi niya? Ayos maang-maangan. Kinalimutan mo nga ako, diba? Sabi mo, mag-abroad ka lang para sa akin. Anak, hindi totoo yan. Nag-abroad talaga ako para sa'yo Para sa akin o para sa lalaki mo? Anak, ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Kuya Agustin, ano ba sinasabi niya? Yan kasi, Michelle. Bakit kasi nag-abroad ka pa? Yan tuloy, kung ano ng mga naisip ng anak mo. Kuya Agustin, alam mo naman ang dahilan kung ba't ako nag-abroad para kay Kylie. Tsaka araw-araw naman ako tumatawag tsaka nagpapadala ako ng pera. Teka, Michelle. Anong papadalang pera? Wala kang pinapadalang pera sa akin dito. Ako nga nagpapakain sa anak mo. Oo nga, Nay. Wala kang pinapadala kay Tito. Siya nga nagpapakain sa akin Kuya Agustin, hindi totoo yan. Sinungaling ka. Kylie, lagi ako tumatawag sa'yo tsaka nagpapadala. Sinungaling ka. Sige na, Michelle. Wala kang pinapadalang pera sa akin. Kung gusto mo, sama mo na yung anak mo. Sige na, umuwi na kayo. At marami pa akong gagawin sa bahay. Sige na. Hindi, Tito. Hindi ako sasama niya kay Nanay. Sa'yo lang ako, Tito. Agustin, paano mo nagawa sa akin to? Pati sa anak ko. Yung perang pinadala ko, pinaghirapan ko yun. Tsaka yung bahay na yan, akin yun Pinabili ko sa'yo yan Walang sa'yo, Michelle. Dahil itong bahay na ito, nakapangalan sa amin ng anak ko na si Champi. Talaga ba? Ayun lang akala mo. Michelle, ano pinagsasabi mo? Ma'am Michelle, buti po, naabutan ko po kayo. Ito na po yung mga papeles na pinagawa niyo po sa akin. Nakapangalan na po yung anak niyo si Kylie Herrera po, nandyan na po. Kompleto na po lahat yan. Welyo, ano ibig sabihin na ito? Di ba sabi ko sa'yo, itong bahay na ito, pangalan mo sa anak ko? Bakit nagkaganon? Sir Agustin, hindi ko po pwedeng gawin yun. Kasi po, tumawag po sa akin si Ma'am Michelle po. Ba, si Ma'am Michelle to Ito yung bumibili ng bahay Hello? Hello po. Hello, sir? Sir Rogelio? Kamusta po yung bahay? Nabili na po ba ng kapatid ko? Ma'am, kayo po pala yung kapatid ni Agustin Ostan. Opo, ma'am, nabili na po yung bahay. Naibigay na po sa akin yung bayad Ito po, hawak ko na po. Ganun po ba? Sige po. Sir, gusto ko po sana ipangalan sa bata yung bahay na binili ko po. Opo, ma'am, opo. Nasabi na po sa akin ng kapatid nyo, naipangalan po sa bata po yung yung bata po si Champi Ostan po, doon po ipapangalan. Po, hindi po Champi Ostan. Doon po kay Kylie Herrera po yung anak ko po. Ma'am, sigurado na po ba kayo, Kylie Herrera ilalagay ko sa papeles po? Opo, ayun po yung anak ko, sir. Sige po, huwag kayong mag-alala. Kayo pala ang bumibili ng bahay, hindi pala yung kapatid nyo. Huwag kayong mag-alala. Ayusin ko po yung papel at yung pangalan ng anak nyong Kylie Herrera po ilalagay ko po. Sige po, sir. Maraming salamat po. Sige po, ma'am. Maraming salamat rin po. Asikasuhin ko na po yung mga papel. Sige po, sige. Sir, si Ma'am Michelle po ang bumili ng bahay na to. Kaya po, dapat po, si Ma'am Michelle po ang magmamayari ng papel na po nito. Maraming salamat po, Sir Rogelio. Ma'am, wala pong problema. Sige po. Total, nasa inyo naman po yung papel na. Yan lang po, ingatan nyo lang po. At aalis na rin po ako, ma'am. Opo, Sige, sige. salamat rin po, ma'am. Anak, ito yung totoo. Ang bahay na to, nasa pangalan mo. Hindi ko kailangan yan, Nay. Ang mahalaga sa akin, yung hindi mo ko inalala.
Mali ka dyan, anak. Lagi akong tumatawag sa'yo, tsaka lagi ako nagpapadala ng pera. Kylie, hindi ka naman pala kinalimutan ng nanay mo eh. At saka, nakita ko doon sa resibo, lagi siya nagpapadala. Tsaka, lagi pa nga siya kumukontak eh. Totoo ba yan, Totoy? Nay, totoo po ba yun? Di niyo po ako kinalimutan. Oo, anak. Hindi sumagi sa isip ko, nakalimutan ka. Anak, kita mahal na mahal kita. Nay, patawarin niyo po ako ah. Mahal na mahal po kita at miss na miss. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na ako aalis ng bansa. Dito na ako aalagaan kita. At kayo naman, Kuya Agustin. Kayo ang umas dito sa bahay ko. Michelle, patawarin mo ako, Michelle. Ano yung mga nagawa namin kasalanan? Wala kami titira ng anak ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Michelle. O sige, papalagpasin ko tong ginawa mo sa akin. Hindi mo naman pinabayaan ng anak ko eh. Huwag mo isipin na wala ka ng kasalanan sa akin. Kasalanan mo eh. Nagsinungaling ka sa anak ko. At yung mga perang pinapadala ko sa'yo, hayaan ko na. Pero kalimutan mo na magkapatid tayo. Michelle, huwag naman ganun. Maawa ka naman sa pamangkin mo. Wala kami titiran. Huwag kang mag-alala. Yung pinapaupahan kong bahay, sa'yo na yun. Para magsimula na kayo ulit. Sige na, magsingalis na kayo. Ayoko na makita yung pagmumukha ninyo. Sige, alis na kami. Tara na, Chubby. Anak, Kylie, hindi na ako aalis ha.